Good evening. Um, because of the preparation for the graduation and the commencement exercises as well, medyo natagalan yung recording of the airplane design concept for section 1 and for all sections. May mga nag-sit-in naman which is allowed naman yun, walang problema. Pero eto na nga, try nating ihabol yung lecture na dapat is nung nakaraang Monday pa. So Monday din ngayon and walang pasok. So, ang target naman natin pagbalik sa Tuesday is magkaroon na tayo ng discussion for learning module 2 na. Or for reference 2. So, dito muna tayo. Good evening, I'm Engineer Ken Vargas and this will be your discussion for airplane design concept. So, for inyo sa aircraft design, ang kailangan nyo for conventional aircrafts would be The Raymer, Aircraft Design, a Conceptual Approach by Daniel P. Raymer. So ito na yung magiging reference material niyo all throughout. Then another is ito, yung examples niya. So may mga contents dyan for design, lahat na. Kompleto na yan. Although may mga times na mahirap siya intindihin if hindi nyo nabalikan or hindi nakalimutan niyo na yung mga topics niyo from before. So as instructed about the syllabus and nung before pa. So dapat um, alam niyo na yung mga yung aircraft design kasi is the collection of all AE subjects. So yung mga air laws, aircraft systems, aircraft structures, strength of materials, engineering statics and dynamics. So yung mga yan kasi is kailangan para dito. So ngayon, as we move through the years, ini-incorporate na natin yung unmanned aerial systems dun sa aircraft design 1. While yung mismong subject na UAS is for second semester pa, this incoming second semester, ini-integrate na namin siya sa aircraft design 1. So nagiging introductory na siya for unmanned aerial systems. And ito yung main reference natin for that, which is Shepard. Ito yung mga contents niya. So merong lagyan natin ito. So, meron tayong may mga names, tas merong mga uses, tapos other important details, which ang katulad netong reference material ay Jane's Aircraft of the World. So, kung familiar kayo dun sa reference na yun, ito yung counterpart niya sa unmanned aerial system, which is yung Shepard. So, next, for the overview of the design process, hindi kasi tayo basta-basta nagde-design. Meron tayong mga sinusunod na requirements, which first is itong structural requirements. For airframes, merong different types of airframes kasi. So, ano yung mga airframes na yan? So, ang una is ito. Kung hindi familiar, this is the truss type airplane. Structure pala rather. Dahil medyo mabigat yung yung gantong type ng airframe and medyo vulnerable din talaga siya, naka-open. So, nagkaroon ng panibagong design which is naka-cover na yung lahat. Gumamit ng skin as the main membrane for structures. Ito yung tinatawag nating monocoque structure. So, monocoque. Ito ay truss frame. Ngayon, yung monocoque structure kasi medyo makapal yan. So, ginawa is pinanipisan. Mas manipis na. Yan. Tapos, may kapalit yon. Naglagay ng stringers for its tension. So, ito na yung semi-monocoque. Ang main na misconception is naunang ma-develop si semi-monocoque. Wrong. Monocoque muna yung na-form. Masyado lang ito mabigat, kaya kinuha lang yung idea between the truss type and the monocoque type, which merong stringers, tapos merong skin. That's why meron tayong semi-monocoque na ginagamit up to this day. So next naman ay dimensions. For structural requirements kasi, bakit importante naman to kasunod? Itong dimensions and weight. Halos connected na to. Different aircraft require different
um, manufacturing processes as well as yung design nila. So sa isang malaking aircraft, let's say A380, tapos sa isang maliit na aircraft, let's say Cessna, hindi mo pwedeng gamitin yung or pag-interchange dito yung mga structural type nila despite it having let's say mas maraming cons mas maraming pros yung semi-monocoque structure dito tapos let's say even with materials hindi mo siya pwedeng pagpalit kahit na yun yung pinaka the best. Remember as engineers, ang hinahanap natin is kung ano yung papasok between each parameter. So let's say, pasok ba yun sa cost? Pasok ba yun dun sa structural requirements? Hindi tayo nagawa ng overkill. Ang ginagawa natin is kung ano yung hinihingi sa atin. So next naman ay sa proper design procedures. So we have three: calculations, approximations, and rule of thumbs. So for calculations, eto mainly yung gagawin natin. But hindi na tayo dun sa pinakang accurate of all, which is yung higher order of derivatives and integration. Kasama na din yung matrices na nakikita sa simulations. So sa calculations na to, ito na yung mga known formulas. Magpa-plug and play na lang pero kailangan lang alamin yung parameters. So next naman is approximations. Ito yung tinatawag din na empirical data. So ano yung empirical data? Ito yung mga known data na na-prove na paulit-ulit na lang din ginagamit kaya may pattern na nakuha. Pero kino-compute pa rin siya regardless. May ginagamit lang na values. Ang katulad netong nature ay yung 4.26 or 5.26 dun sa sa aerodyne nyo for negative GO over R lambda T. So yan yun. Um, Paulit-ulit na kasi, tas halos same lang yung lumalabas. So, nagbigay na siya ng known values. And last is yung rule of thumbs, which is, hindi natin to gagawing standardized practice. Ginagamit to madalas sa pag nag-perform na tayo or po-prototype na tayo of UAS. Ano ba yung rule of thumbs? Yun yung parang sinusunod na lang natin, tapos wala naman known data, pero alam natin na gumagana. So baka coincidence lang or baka yun talaga yun na hindi pa lang natin napuprove. Wala pang enough data to say na yun talaga yung values niya. So last naman ay C, operational requirements. So nagde-design kasi tayo ng aircraft based on ano yung hinihingi sa atin. So let's say ito. Meron tayong dalawang aircraft which is ATR 7200 and meron tayong Airbus let's say A321 Neo variant. So, ano yung pinagkaiba nila? ATR 7200 is more powerful than the A321 Neo, which is fuel saver naman. So, bakit kailangan sundin yung operational requirements? Kung ATR 7200 is more powerful, bakit hindi na lang yun yung gamitin natin sa lahat ng airport? Lahat ng aircraft, hindi lang based sa cost ha. So, based on engineering muna tayo. So, let's say ito yung NAIA. Tas ito yung Boracay. Ganyan yung runway nila. For A3 to ATR, dito siya tumatakbo usually. Overpowered kasi siya, it takes shorter distance compared dito. Makakapag-take off na agad siya. Unlike sa A321 that requires the full length para makalipad. So with that, yung A321 may hirapang makalipad dito sa Boracay Airport. Tapos, dito sa NAIA, meron pa siyang availability of another runway. So, let's say merong crosswind. Pero dito, wala siyang luxury of that. So, isang runway lang talaga. So, yun yung sinasabi natin na meron tayong operational requirements. Merong hinihingi muna before natin i-design. Hindi tayo basta-bastang larga sa paggawa ng aircraft. So, we have two: wing loading and power loading.
Wing loading is simply W over S and power loading is P over S. P over HP over W. So ano ba muna yung kailangan natin dito? Wing loading is ano yung amount na nalilift per area ng isang wing, and for power loading naman is gaano yung kabigat yung kayang i-provide na kayang hatakin ng isang power plant or engine. So bakit yung dalawa yung kino-consider? Meron kasi tayong four forces of aerodynamics. So itong drag and itong weight is given na. Dito tayo sa lift. Lift is provided by the wing loading and thrust naman is provided by the power loading. So okay na dyan? Dito naman tayo sa two guiding principles which are um, safe to operate and cheap to manufacture. So ito yung sinusundan natin na ideology when it comes to design. So for your safe operation, meron tayong mga regulatory requirements. Usually ito yung FAR chapters. Baka nakalimutan na. So meron tayong chapter 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, lagyan natin, skip na, 34, 35, 36. So pakitandaan na ulit to ha. So ito ay aircraft parts and specifications, small AC, large AC, small rotorcraft, large rotorcraft, propeller, engine, noise, tapos pollutants. So medyo unsure dito sa part na to pero marirevisit naman to. Meron naman tayong books, basahin nyo na ulit kasi nga kailangan ito yung mga items na dapat expected, alam nyo na. So madali naman mag-recap. So next naman ay chief to manufacture, maintain, and operate. So dapat pag magde-design is ganun. For this instance, hindi muna tayo mapupunta dito. Kasi nasa preliminary stage pa lang naman tayo. Pero for the sake of discussion, bakit kailangan chief to manufacture? Siyempre, para mura yung parts for availability. Bakit kailangan madali ma-maintain? Manpower, like, may cost yan and it's not only monetary but time as well as operational cost. So, hindi ka magde-design ng palugi. So, nakukuha yon, proceed tayo sa kasunod. Which is the designer's responsibility. Two-thirds of the responsibility for aircraft accident prevention are in the hands of aircraft designs. Yung other third, doon na siya sa mga operators. So, ano yung example nito? Ito, if na-encounter nyo to sa APMPC nyo, or aircraft production planning and control. So, yung MCAS or the Maneuvering Characteristic Augmentation System is a reminder that poor design will lead to fatal consequences. So, alam niyo naman na siguro kung ano nangyari dito. May automatic sensor kasi na sa isa lang nakalagay, walang redundancy, naging faulty. Then, hindi alam ni pilot na may ganun palang system. And ayun, it causes the aircraft to pitch nose up, which is unstable. So, pitch up, nose down, bigla magdo-nose down siya. Tapos ayun, nagiging fugoid na siya or nagkakaroon ng oscillations until na hindi na makontrol. So, more on that, less on that, more on this. Dito na tayo sa procedures in design. So, for this instance, for prelim, dito muna tayo sa selecting type of airplane. So, choosing an airplane, monoplane and biplane. So, configurations muna tayo based on the number of wings attached to the aircraft. So, dito, mag-start muna tayo sa biplane. Theoretically kasi, as you increase in wing area, nagkakaroon ka ng increase in lift. So, lift is equal to 1/2 rho V squared S CL. Tama naman, di ba? So, with that, gamitin natin yung proportionality constant. So, tanggalin natin to. Ang kailangan natin ay lift and surface area. So, pag nag-cancel ka ng units, instead of equal sign, we need to write the proportionality sign. So, magkatapat sila. That means this is direct.
proportionality. So as you increase in surface area, mag-i-increase din si lift. Which totoo naman for a biplane. Literal na dalawang pakpak yan. So mas malakas mas mataas yung lift niyan. So balikan lang natin dito sa proportionality constant. Um, para lang magamit yun na sa susunod. Let's say, isulat ulit natin. Tas ang gagamitin naman natin ay velocity and CL. So, cancel natin except velocity and CL. We are left with blank velocity squared CL. Transfer natin to 1 over CL is proportional to V squared. So, ayan. This one is indirect naman. Buray ko lang to para maayos. Ayan. So make sure na malaman kung paano ginagawa to ah. This is an introductory topic for thermodynamics. So medyo malayo-layo pa pabalikan. Pero ito lang naman yung ano nun. Ito yung pahapyaw or ito yung general idea kung paano siya ginagawa. So meron tayong una natin is yung biplane. Therefore, yun na yung i-discuss natin. So before pala dito sa mga parts, pakita ko na din yung formula. For section 2 alam ko, hindi ko siya, ini-skip ko siya kasi medyo mahaba, napalayo yung explanation ko and baka magulang sa oras. So dito natin ilagay. For lift is equal to 1 half rho v squared SCL. Ang kailangan natin is yung lift with relationship to its drag. So, instead of this one, ang kailangan natin kunin is yung formula for CDI, which is equal to CL squared over pi EAR. Mas simple kasi pag dito pinadaan kaysa dito pa. While in its core, paparehas lang din naman. Pero ito, mas madali. Andito na eh. CDI is equal to CL squared. CDI is directly proportional to CL squared. If yung CL is ito yung CD, either of the two. Let's say for CL squared. Um, kung ito ay magiging 2, ay, hindi pala to. For CDI, let's say, dodoblehin natin yung CDI. Yung CL, dodoblehin natin. So, CL is equal to 2. Ang mangyayari sa CDI, it will become 4. So, nadodoble siya. So, dito pa lang unang sign na agad siya na baka mali tayo dun sa assumption natin when it comes with regards pala to biplane. So napansin kasi natin 'di ba na yes, nag-increase yung lift pero parang nag-increase din yung drag. So discuss natin to mamaya kung hanggang saan yung limitations when it comes to increase in lift of biplane. Discuss muna natin yung parts. So ito general picture lang to. Pero ang kailangan lang natin dito ay yung gap, stagger, span ratio, decalage. Ito, nasa chapter 4 to nakalagay naman na. So dito, isa-isahin natin. Ano ba yung mga yan? It's allocated for biplane configuration. So dito muna tayo sa gap. So yung gap is ito. Observe lang natin. Yung gap is yung vertical distance between two mean aerodynamic chord of the airfoil. So nagbe-base tayo dito dapat sa 25% max since may angle nga sila. So ito lang yung gap, literal na pagitan between the two. So gap is the vertical distance. Ngayon, if the value of the gap is infinite, so let's say ito, compare natin dito, ang sabi, the induced drag will be minimum. However, structural limitations set this value to about only one chord. So ito, let's say ito yung one chord. Ito lang yung limit niya kasi pag structures kasi ang kalaban, kapag dumadami yung structural support, bumibigat yan. Literal na, pag nagdagdag ka ng, let's say, another member,
Syempre, new material yon, mas mabigat yon. So ngayon, ano pa yung isang problema? Decreasing this gap. So kapag mas maliit naman daw yung gap, dito ha, ang CDI is bumababa daw. Pag dinecrease mo naman yung gap, yung interference, so CDX, kasi i-designate natin as X, tumataas yung interference. So, ayan, ang daming types of drug, baka magkalituhan. So, discuss natin muna yung different types of drug. So, for drug, we have, wag mo na tong wave drug. This is for Aerodie 3. Doon tayo sa Aerodie 1, which is parasitic, and Aerodie 2, which is induced. Yun yung common na na-discuss. For parasitic, we have, ano yung mga meron dito? First is yung profile drug. And next ay yung interference drug na. Under profile drug, meron pa rin naman dito which is yung form and skin friction. Actually, marami pa to. Pero ito yung mga common na ginagamit. So dito tayo sa CDO. Sa CDI na tayo pala, sa induced. So ito, ang sabi, kapag pataas daw yung value, lumiliit daw yung induced drug. So bakit kaya lumiliit yung induced drug? As you infinitely increase in um, distance between the two. So, interference drug kasi is induced drug kasi is yung paikot. So, if paglalayuin mo sila, may chance na mababasag na yan before makadikit ba dun sa isa, hereby eliminating the risk na of increasing the induced drug. So, nagiging minimal siya. Ang problema lang is structures. So, next naman, kung problema structure, pagdikitin natin. Ang problema, pag masyado mo siyang pinagdikit, nagkakaroon tayo ng increasing interference drug. So, ano ba yung interference drug? So, yun kasi is nakukuha sa interaction between wings. Or not wings, interaction between two surfaces. Pero, bakit? Discuss natin yan dito. So, let's say, balik tayo dun sa Aerodie 1. Familiar dito? For boundary layer separation. So, as the air interact with the surface, mas bumabagal yan. The velocity is isentropically slowing down to zero. So, dun pa lang sa skin ng aircraft, alam mo na mas bumabagal na yon as as the air is going towards the body of the airfoil. Kahit yung aircraft mismo. And next, another important concept is itong pressure distribution. So dito, dito tayo sa taas, pressure velocity tayo dito. Dito sa taas, it takes longer distance compared dito. Pag pumapasok kasi dito yung hangin, sabayan mag-exit. So dito, nakaka-experience tayo ng increase in velocity kasi mas mahaba yun compared dito. So opposite lang to. Increase in velocity will result to a decrease in pressure and vice versa. Ngayon, etong increase in pressure dito, this is what causes lift. Itutulak niya literal pataas kasi gusto niyang pumasok dito sa kabila. Gusto niyang mag-balance, mag-equilibrium, mag-trim. Pare-parehas lang yun. So, with that, kunin natin tong velocity kasi ito yung kailangan natin dito eh. So, ngayon, yung body kasi ng isang aircraft is hindi siya aerodynamic. So, expected na mo na mabagal yung velocity dito. But with this one, yung sa airfoil kasi, sa pakpak, mabilis yung hangin dyan. So dahil merong mabilis at mabagal na velocity sa isang area, nagkakaroon dito ng shearing. Medyo may mabagal mabilis, nagkakaroon ng mix. And kung merong opposite direction or at least may shearing na nagaganap, nagkakaroon dito ng rotations,
which is turbulence. This type of turbulence, turbulent air, is what is referred to as interference drag. Literal na nag-i-interfere yung isang hangin dun sa kabilang hangin. So, nakukuha yun? Moving forward, dito naman tayo sa span ratio. Pwede nyo itong i-pause dahil recorded session naman to. For span ratio, it is the ratio naman between the shorter wing and the longer wing. The usual biplane configuration is ganito. Pantay lang. So ito, ang span ratio nito is 1. Ngayon, bakit may mga times na ganito yung biplane? So, may mas maikli. So, kailan lang to nangyayari? So, ginagamit siya minsan for ground clearance. So, let's say may mga bush dito, may mga bato. Yun yung purpose nun. Kasi hindi naman tatamaan tong mas mataas na hangin. So, ito halos kasi laki lang nung fuselage, which hindi natin problemahin dito. Bakit may mga bato sa may mga bush dun sa runway nito? Tandaan natin, yung biplane kasi usually, ginamit siya noong war times or nung earlier development pa ng aviation. So wala pa tayong masyadong magandang runway nun. So yung minimum induced drag is obtained if equal length. So other than that, ito lang naman yung pinagagamitan ng span ratio. Next ay stagger. So napansin kanina, ito, hindi siya pantay, di ba? So dito natin balikan. So stagger tayo. We have positive stagger is if upper wing is close to the nose and negative stagger is the opposite. Ito yung stagger pala. Ayan, yung distance naman na to between the, ano to, the leading edge. So yan yun. Positive and negative stagger. Lagyan natin ng plus sign, lagyan natin ng negative sign. So, ano naman yung introduction, ano yung effect nito? Meron siyang little effect sa drag. Tapos, meron din naman siyang additional pitching moment which is a design to topic pa. Pero, ang main talagang purpose niya is for visibility as discussed here. So, instead of papantayin, why not gawan natin ng view which is ito for downwards view kung nasa taas ka tas gusto mong atakihin yung nasa baba. And ito naman yung mga low altitude which ang gusto nila is makita yung nasa taas. Yun lang kasimple. Next, decalage. Decalage is the relative angle of incidence. So kung papansinin kanina, hindi yan pantay. Naka-angle yan. So ito. Ito yung isang wing, airfoil. In-exaggerate ko na lang yung angle. Tapos let's say, positive stagger. So ano yung purpose nito? I-introduce ko na lang din. This is another aircraft design 2 topic or idea. Pero, pag dito tayo sa isa, sa taas, balik tayo sa Aerodyne 2. This is the CL versus angle of attack graph. As you increase in angle of attack, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng increase in coefficient of lift. Pero, further increasing will cause it to stall. So, dahil mas mataas yung angle of attack nitong isa, mas mauuna tong mag-stall compared dito. And, depende kung saan siya nakalagay, it will provide a natural stall recovery. So dito, decalage minimize induced drag while encouraging the forward wing to stall before the F1. Ito is yung ginagamit for positive stagger. Kaya nga usually positive stagger yung meron. So dito, nagkakaroon siya ng mag-i-stall to, maka-cancel, malilipat yung CG. Tapos, ang gagawin niya, magkakaroon siya ng initial response to go back to the equilibrium state. Tapos, ayun, since andito tong lift nito, dito siya iikot. So, imbis na umaangat siya dito, ibabalik niya into the original state. Which, medyo magulo pa siya para sa inyo. Mahirap pa siya intindihan kasi nga it's for a design to topic pa. So, before tayo lumayo,
intindihin lang natin for now na ang decalage is the opening of the angle of incidence between the two wings. So, nakukuha yan? Proceed na tayo doon sa kasunod. Ngayon, medyo madami. Tapos, ang ending lang pala, sa biplane kasi, nakita nyo naman na kanina sa introduction, mas lumalaki kasi yung induced drag. Ngayon, induced drag lang ba? Hindi. Meron pa kasi siyang parasitic drag dahil dito sa mga, ayan, meron pa tayong mga thrust. So, nagdadagdag pa yan ng parasitic drag. And another is interference drag. So, napakarami dyan, no? Madami dyan pwede mag-interaction. So, kung nakukuha yun, intindihin natin na ang kailangan natin ay monoflane configuration. And dito na din yung papagamit ko sa inyo. Isasuggest ko sa inyo when it comes to aircraft design. So, bakit? Ito kasi is another example, Caproni CA60. Sabi nila, di ba, mas mataas yung lift, mas maganda, which is not true. As debunked na from previous examples, na-feature pa to sa the Wind Rises. Itong seaplane na to, hindi to lumipad. So, masyado siya maraming induced drag and interference drag for it to generate enough lift. Let's say, ito yun. Gawa tayo ng graph. Let's say, ito yung, pag mas marami di ba ng wings, mas maraming lift. Totoo naman. Ito yung lift. Sa itong kulay pula, gawin nating drag. Ayan. Ngayon, ito naman yung, let's say, monoplane lang. Ito yung lift. Tapos, ito yung drag. So, kung titingnan mo, mas maraming lift yung 9 wings compared dun sa 1 wing. But the problem is, napakaraming sayang dun sa 9 wing. So, nagge-generate ka ng energy for what? Para nasasayang lang. So, hindi siya efficient. Um, Bigger is not always better when it comes to this type of designs. So, ang kailangan natin is optimal. Hindi natin kailangan na masyado maraming pakpak, maraming masyadong engine, the best of this, the best of that. Ang kailangan natin is kung ano yung hinihingi sa requirements. If nakukuha yon, proceed tayo sa kasunod. Mag-focus na tayo dun sa monowing configuration. We have full cantilever, semi-cantilever, and the long struts with jury. Itong wire-braced biplane, ginamit lang for reference. Discuss natin isa-isa. Ito yung, ano to? Kung sa tingin nyo, meron tayong moment. Ito yung full cantilever. So, ito, mapapalabas na kung saan dito yung calculations. Bakit kailangan yung full cantilever for aircraft design? Full cantilever is, wala tong mga additional support sa labas. So, less drag to. Medyo mabigat lang siya and, pero, structurally just. Matibay to. So, next naman is semi-cantilever. Meron siyang structural support sa loob, pero meron din siya sa labas. If sobra siya sa, let's say, for stability na lang siya, magiging indeterminate na, okay lang din naman, wala namang problema doon. Next naman is for, ito yung jury struts na. So, ito yung jury. Kasi ito yung struts. So, ano yung purpose din? Yung kinaibahan niya sa strut-braced wing is, ito yung kanina, sinasalo lang diretso yung member. But for jury strut, mainly wala siyang structural support sa loob. And hindi naman sa wala, may lighter, on the lighter end lang. And yung jury strut yung naghahawak dyan sa kanila. So if tinanggal mo yan, baka magkabaklas-baklas yan. So yun lang. Next naman is yung wing position. So for wing position, we have based on position and structure. Ito muna ang tatlo. Meron tayong mid-wing, low wing, and high wing. Ito lang yung position nila based sa fuselage. Next, meron tayong dihedral and anhedral wing, which is um, angle. So, for section 2 na mapapanood to, um, while yes, tama naman yung pagkakasabi ko before na nakadepende siya sa
configuration, the usual kasi is for high wing, anhedral yung nilalagay, and for low wing, dihedral yung nilalagay. So, for obvious reasons, sa dihedral, nag-a-add siya ng stability. And for anhedral, nag-a-add na naman siya ng controllability. So, wag muna natin i-consider na yung other configurations. Dito na lang tayo muna mag-focus sa anhedral and dihedral of the anhedral high wing and dihedral low wing. So, next naman is yung inverted gull and gull wing, which is combination lang naman ng dalawa, nung anhedral sa dihedral. So, dito tayo. Nakalagay dito ha, there are more details, be sure to read them. So may reference material naman na binigay ko na do your assignment and magbasa. So high wing, sometimes called parasol. So ano yung mga advantages and disadvantages nito? So kaya naman siyang idaan sa inspection, kaya din naman siyang basahin, up to you kung paano. So dito sa high wing, pag tinitingnan natin, nasa taas. So ito na yung mga opposite siya nung low wing. Basahin na natin. So kapag nasa taas yung pakpak, of course, you have more ground clearance. More ground visibility din. Kaya nga usually siya yung ginagamit for recreational. So unobstructed view yan halos. Same with student pilots. Next ay stable or easy to fly. Stable in low speed. So usapang stability, pag high wing kasi, mas madali to, stable to. And for low wing, more on controllable to. So bakit ganun? Pag lumiliko kasi, consider natin yan, lumiliko. Dito, pag lumiliko, may hangin, di ba? Dito natin lagay. May naiipon na pressure dito. So ano nangyayari doon? Palitan natin ng kulay. So nagkakaroon dito ng build-up ng pressure, magkakaroon ng lift. Dahil nandito yung CG, magkakaroon tayo ng moment. Iikot siya pabalik, magiging level. Pero sa lowing, dito na iipon, dito papunta yung lift, dun yung ikot, mas lalong lumakas. So hindi siya nagla-level, lalo siyang lumiliko. So stable, bumabalik sa dating lugar, controllable, kaya mong kontrolin, mabilisan sa direksyong gusto mo. So yun lang yung muna for introduction. So next naman is opposite lang din. Poor climb visibility and increased weight due to fuselage supports. Ayan o. So kung nakukuha yun, dito naman tayo. For mid-wing, best of both worlds to. Pero tingnan natin mabuti. Kung ano yung mga nakasulat. Some ground clearance benefits. Yes, combined kasi siya ng low wing and high wing. So meron siya. Next, superior aerobatic maneuverability. Ginagamit din kasi siya sa mga fighter jet. And dahil mid-wing to, kahit bali-balik ta rin, parehas lang yan. Halos parehas lang yung magiging characteristic niya. So meron siyang aerobatic maneuverability. Next ay low interference drag. So na-discuss natin kanina yung interference drag, i-discuss ulit natin dito. So for low interference drag, factor din kasi dun yung angle. So ang katanong, alin dito yung lowest interference? High wing, mid wing, or low wing? So tama. High wing is yung high wing. Mid wing is yung lowest interference drag. Ngayon ano yung kasunod? While ito, yes, parehas lang naman sila ng angle, di ba? Let's say, ito ay pare-parehas angle. Ito parehas angle nito. Ito parehas lang din yung angle nila, saka dito. Kasi binaliktad lang naman. Pero in order, ano yung lowest and to highest? So if you consider nyo yung sinabi kanina for low wing and for Aeroday 1 concept, let's say ito yung airfoil, ang velocity ng body or yung fuselage ay mababa. Ngayon, dun sa upper surface, mataas yung velocity nito. For lower surface, mababa yung velocity. So ngayon with that idea, pag tinignan nyo, ito parehas mababa sa high wing. Mababa yung velocity.
compare dito na mataas mababa. Therefore, si high wing is second to the lowest and ang pinaka-least na interference drag ay si low wing. So, nakukuha siguro yung topic, yung idea na yun, no? So, dito tayo sa low interference drag. Low interference drag as a function of angle. So, dito kasi, dito ulit tayo, babalik lang tayo dun sa boundary layer, na ipe-prevent to ng fairings. Pero, sa maliit na angle, nagkakaroon kasi dito ng choke point. Ito. Hindi na yun nare-reach ng hangin. Unlike dito na nakabukang ganyan. So let's say ito, may hangin pa dito. Kahit na may maliit na area na lang nawala. So this causes interference drag. Low angle low angle between the fuselage and the wing causes interference drag. That's why mid-wing has the lowest. So nakukuha yun. So ito tayo sa cons naman. Fuselage need reinforcement and reduce cargo capacity. So dito, ano yung kailangan nating intindihin? So fuselage needs reinforcement. Tingnan natin dito. Nag-cut through kasi sa gitna yung structure. Ayan. So, it's either one, literal na pumasok siya dito, or two, puputulin yan. So, dito muna tayo. Pag dumire-diretso yan, wala nang space dito. So, it's mainly for structure lang. Pero kung puputulin naman natin siya, need natin ng structural reinforcement. Ganyan. Let's say ganyan. While yes, accessible pa din, mas mabigat naman to. So, either of the two, lagi siyang merong reduced cargo capacity and meron siyang additional reinforcement. Hindi na nagiging usable space. For fighter jets, hindi siya iniinda kasi lalagyan lang yan ng fuel. Pero dito sa transport, kung mapapansin nyo, walang bintana dyan hanggang dulo. Hindi na siya magagamit. Hanggang dito na lang yung usable for cargo, for people. So, kung ano man yung itatransport nito. So, kung nakukuha yun, doon tayo sa low wing, which is opposite naman. Pero meron ditong topic na kasulat. IGE. Kung hindi pa familiar kung ano ang IGE, it's in-ground effect. So, in-ground effect. So, IGE is sa 3 or 2 aircraft pilots. So, bakit kaya? Bakit madalas high wing yung ginagamit? May mga advantages pa din naman to. So, landing gear is integrated in the wing box. Kung napapansin, napakaliit nung, hindi naman napakaliit, maigsi yung landing gear. Pwede kasi siyang ipasok dito. Magiging flush siya. Unlike dito na hindi mo mapapasok yan. For low wing, kayang-kaya mo ipasok sa loob without sacrificing in structures. Kasi makunat na yung makunat na yung wing box. Dikit-dikit yung frames at ribs niyan eh. Saka yung mga stringers niyan or yung may ano pa yan, may I-beam pa yan. So, landing gear is integrated in the wing box. Less drag din yan. Kasi may flash mo to, matatago mo to eh. So next ay good climb visibility. Poor ground visibility. The opposite lang naman. Low ground clearance, controllable. Another opposite lang din nitong isa. Dito tayo mag-focus sa faster maximum speed with less drag. So, bakit less drag? For IGE kasi, nag-occur siya one wingspan. So, let's say ito yung aircraft. So, one wingspan sa ground, nag-occur yung IGE. So, anong meron sa IGE? Yung induced drag kasi is ganito. Nagta-travel siya here, ito yung arrow, tapos iikot siya papunta dito. So, bakit siya umiikot? Ang gusto kasi nito is higher pressure region will go to low pressure region. Pagdating dito, mas mabilis to compared dito. So, bakit? Boundary layer, tulad nung kanina. Mabagal dito. Dito mas mabilis. So, ngayon, ang nangyayari, may direction dito. Umiikot. Ito yung in-ground effect. So, tingnan natin dito. For in-ground effect, iikot lang kasing ganito yan. Yung hangin, yung induced drag. Pero, for in-ground effect, nababasag kasi siya. So, ang nangyayari is ganito na lang.
So nagiging patulak siya imbis na paikot lang. Ngayon dahil patulak siya, tumutulak yung low wing natin na na aircraft, nagkakaroon tayo ng floating tendency, which is more evident sa low wing. Kasi siya yung mas malapit sa ground eh. So compare mo yan sa low wing saka sa mid wing, high wing. Low wing yung may pinakamalakas na IGE. Engineer, lumulutang pala may dagdag lift. Bakit masama yon? So, i-consider natin kailan ba siya nangyayari. Masama siya during take landing. So, bakit? Pag naglaland kasi, beto tayo. Gamitin natin yung formula. Lift is equal to 1 half rho v squared s cl. I-compare natin si v squared and cl. So, meron tayong equals v squared cl. Cl is inversely proportional to 1 over v squared. So, pwede din baliktad. V squared is inverse to CL. Ngayon, during landing, mabagal si velocity. Therefore, si CL mataas to compensate sa lift para maging airborne siya. Ngayon, using the CLA graph, ito ay CL, ito yung angle of attack. Kung nagtaas si CL, mataas din si angle of attack. Na question, kapag nagla-landing tayo, tas dumulutang ka, mag-overshoot ka, di ba? So, ang gustong gawin ni student pilot, ipupull up niya. Ngayon, nag-pull up siya, dahil mataas na yung angle of attack, ang mararamdaman ng aircraft mo, lalong lumalakas tumataas yung angle of attack. So, mag-i-stall ka ngayon. Dahil nag-stall ka, babagsak yung aircraft. This is the reason why maraming mga low-wing na aircraft is nagkakaroon ng crash pag student pilot yung nag-handle because of the in-ground effect. So, unfamiliar with the in-ground effect and hindi din alam kung ano yung dapat gawin. So, nakuha yun? If yes, proceed tayo dun sa kasunod. Dihedral. So,
Really good ka pa rin? Yes, maya maya. Nagpapahinga lang ang aking voice. Diba? Boses.
So, dito na tayo sa dihedral wings. So, for dihedral wings kasi, here's the upward angle of the wings naman. So, as observe dito, for dihedral wings, usually nakikita natin siya sa isang low wing configuration as observed with commercial aircraft. So, dito tayo. If you notice, ito yung plane reference, tas meron tayong angle. So, yung main reason kasi dyan, marami. So, isa na dun is yung for fuel purging. So, dito kasi maiipon lahat ng debris. And kapag ganun, let's say yung water yon or contaminants, mas madali siyang matatanggal from the aircraft. So, pero yung pinaka main reason niya for engineering approach is for ano naman, for stability. Which, ito, good stability, common in aircraft, the airline aircrafts that requires passenger comfort. Ngayon, itong tatlong to, paano natin siya discuss na hindi nagbabasa lang. So, dito tayo. I-drawing natin dito. So, yung una, meron daw tayong um, aircraft. Compare natin yung dalawa na nasa bank. Nagro-roll. So, ngayon, di ba sabi natin kanina, etong low wing, nagkakaroon ng build-up pressure dito. Therefore, nagkakaroon ng rolling moment. Ngayon, anong magiging problema natin doon? So, unstable or controllable itong low wing. So, pag nilagyan natin ng dihedral, meron tayong dalawang winds. One is ito, yung relative wind dito. Tapos dahil pababa to, dahil nagro-roll, meron ka pang isang relative wind dito. So, anong mangyayari doon? Yung wind natin is usually meron siyang angle. So, dito, pinagsama na natin yan. Ang sabi, lower wing in bank has greater angle of attack. So, mas malaki ang angle of attack nito compared dito. Therefore, using the CLA graph, CLA, mas malaki yung angle, mas malaki yung lift compared dito. So, kung mas malaki yung lift nito, ito yung CG. Meron kang arm, meron kang moment. Mas malaki yung moment nito, so magkakaroon tayo ng rolling motion opposite dun sa bank. Therefore, babalik siya itong anhedral natin, ay dihedral natin, babalik siya dun sa level flight. So, ito yan. Itong tatlong to, pinagsama-sama ko na lang dito sa drawing lang na to. So, it's up to you if gusto nyo i-memorize or if gusto nyo siyang i-conceptualize using drawings. With that, expected na for anhedral, yung opposite naman to. Usually naman kasi yung anhedral, ginagamit siya for high wing, tulad nitong Antonov AN225. So, opposite yung magiging interaction yan. Ito naman ito yung written explanation. Kaya nyo nang basahin to. Ipapakita ko sa inyo how para sa visual. So ngayon, stable na kasi to. So bakit natin gustong bawasan yung stability and gawin natin controllable by introducing anhedral? So for Antonov AN225 kasi, the reason kung bakit siya high wing is for cargo. Mainly not reconnaissance. Mainly for relief operations tong Antonov AN225. Ginamit siya for relief operation kaya nga targeted siya during the war times which is nasira na siya ngayon. Ngayon, another thing is kapag high wing, yung cargo nito mababa. So, pagbukas ng pinto, katulad ng C-130, hindi mo na kailangan ng belt loader para i-unload or mag-load ng cargo. Kasi nga relief to, 'di ba? Ang importante dito, mabilis ibababa. Saka iaakyat yung mga relief na mga items. So yun yung isang reason kung ba't high wing. Ngayon, ang gusto kasi nila maging controllable to kasi military aircraft nga, 'di ba? So may pagka-military to, yung operations. So gusto nating dagdagan ng konting controllability. That's why maglalagay tayo ng anhedral. And the same reason with kanina,
So dito, if we are to introduce yung sa angle, so ito mas malaki. Mas malaki yung angle, mas malaki yung lift, mas malaki yung moment. Sinusundan niya yung moment nito, yung rolling moment. Therefore, it is much more controllable than before. So, opposite lang naman siya nito, dihedral, kung nakukuha. So, another is anhedral. Ito ay aircraft design to na. Anhedral contributes to the reduction of excessive dihedral to avoid Dutch roll. Kasi nga, ang kinokontrol natin ay, di ba, roll. Yung pag may dihedral angle, same with tail, pa-increase ng pa-increase yung dihedral effect. Eh dahil doon, pag mataas yung dihedral effect, nag increase yung Dutch roll. So, tandaan nyo na lang muna for now, medyo mahirap pa kasi siya or medyo complicated na topic pa siya, which is for stability and control pa ng aircraft design to. So, tandaan nyo na lang to, na anhedral prevents excessive dihedral. So, dito na tayo sa combination of the gull wing and the inverted gull wing. So, parehas lang naman sila na combination of anhedral and dihedral, but the key difference is kung sila. Taken for example itong Dornier DO-26 for a gull wing design. So, meron siyang properties of both anhedral and dihedral. Pero meron silang key differences. Dito, i-drawing muna natin. Ito yung itsura ng gull wing. Ang sabi, reduced drag because of reduced wingtip vortices. So, may engine dito, di ba? So, dito, ang main purpose pala muna ng isang gull wing is simply to itaas lang yung engine from the ground. Pero hindi to ground. Asan yung landing gear nito? Ito ang landing gear. This is called the hull landing gear. Seaplane kasi to. So, ilalayo natin yung propeller sa tubig. Kapag propeller sa seaplane, 18 inches ang clearance niyan. 9 inch naman if ang clearance na hinahanap natin is for um, normal aircraft, category aircraft, nasa lupa na naglaland. So dito, yung wingtip vortices, may ingest dito. So nagko-contribute sa thrust. Ignore na natin yan. Dito tayo sa kasunod. So dito, maiksi na lang compared sa full length, di ba? Ito na lang yung focus natin. Therefore, if mas onte yung air na magga-gather papunta sa dulo, mas maliit yung wingtip vortices. And next, because of reduced wingtip vortices, mababa din yung kanyang stalling speed. For what reason? Ba't bumaba yung stalling speed? Na ma-maximize kasi natin yung air. Therefore, hindi siya ganun ka-turbulent. Hence, if hindi siya ganun ka-turbulent, konti yung sayang, ganun din sa stalling speed na ma-maximize natin. So, low yung stalling speed niya, which allow lower landing approach. Pag lower landing approach, mas better for seaplane kasi hindi masyadong tatalisik yung tubig and hindi din siya abubulosok pa ilalim. So if nakuha yon, doon naman tayo sa inverted gull wing. For inverted gull wing naman, ang main reason niya is ang laki kasi nito. Ang laki ng propeller niyan. It's around 4 feet to 6 feet yung propeller. So ang main reason nito is for the landing gear talaga. So ito, landing gear could be shorter and allowed to retract back in straight uniformity. So, ang gusto dito ng pagkakadesign, since conventional to, ganito yung design niya, conventional. So, imbis na pahabain yung landing gear kasi malaki yung propeller, ang ginawa is nag-introduce na lang ng ng inverted gull wing. So, ito effectively, ayan o, nakita nyo tong space na to. Yan na yung dapat na length ng landing gear. So, imbes na ganito kahaba, ganito na lang kaiksi yung landing gear. So, ito again ay, madadiscuss pa naman, but this one is the conventional landing gear. Tapos, yung common ngayon or yung modern is the tricycle landing gear. So, tricycle is opposite lang naman. Andito yung maliit, tas andito yung main.
But for tricycle configuration, ay conventional, ito yung tinatawag na tail dragger. Hinahatak yung buntot. Kasi nasa lupa siya. With that, proceed na tayo dito. Main structure. So, isa-isa lang natin. We have the power plant, the wings, the fuselage, the landing gear, and the empennage. Meron 5. Pero, eto sulat ko na lang yung 5 ha. Empennage. Meron tayong wing. Meron tayong power plant. Meron tayong landing gear. 1, 2, 3, 4. And meron tayong fuselage. Pero ano yung mga confusing terms? Isa-isa natin. For power plant, we have power plant 1 and 2, di ba? Power plant 1 is reciprocating engine and power plant 2 is gas turbine engine. Ngayon, power plant ba is yung engine mismo? Mali. If you are to use the analogy, let's say sa industrial use, meron tayong engine. Yung power plant, di ba? Meron tayong power plant. So, meron tayong engine. Tapos meron doon nakadugsong na generator. Yung purpose nun is to provide electricity. Pero for our use for aircrafts, meron tayong engine core, then meron tayong propeller blades. Kasi ang kailangan natin ay thrust, not electricity. Same din with power plant 1 lang to ha. Sa power plant 2, meron tayong engine core and meron naman tayong blades. Ito yung mga turbine blades, high compressor and low compressor blades, mga ganon. So yun yung power plant. It's the combination of the engine and the propeller. So next, landing gear naman. Kapag conventional, ang landing gear niyan ay main landing gear sa harap, MLG sa harap, tapos tail landing gear sa likod. But for tricycle, so ito trike, meron tayong nose landing gear sa harap and main landing gear sa likod. So, ganito yung itsura nun. So, conventional, tas tricycle. Sa conventional, dalawa, tas may tail. Sa tricycle naman, may maliit sa harap, tas merong main, dalawa. So, madidiscuss pa naman to and na-discuss naman na siya. So, don't expect me to go in detail about that. So, ito is dapat mga bagay na alam nyo na. So, minsan nakakalimutan or talagang hindi nadaanan or nakalimutan, hindi na adaanan or medyo blurry na yung idea about that. Pwede naman basahin, pero provide ko naman yung reference materials. So, nire-recap ko pa rin naman siya, pero hindi na ganun ka-in-depth. Okay? So, dito naman tayo sa empennage. Yung wings kasi, wings na yan. Yung fuselage na rin yan. Ngayon, sa empennage kasi, ano yung pinagkaiba niya sa tail group? So, sa tail group kasi, ito lang yon. We have the vertical tail and the horizontal tail. But for it to be called the empennage, kailangan natin tong tatlo. Vertical, hindi lang tatlo eh. Vertical tail, itong last na bulkhead, tapos itong tail cone. Ito yung empennage, parang isang buong buntot. Hindi lang siya yung mga fins. So, nakukuha yun? Ngayon, palawakin natin. Ayan, masyado madami. Ngayon, paano natin to hihimay-himayin na may intindihan pa rin? So, dapat kasi masanay kayo na nagdo-drawing. So, let's say drawing natin to. Yan. Tapos, simple aircraft muna tayo. So, dito, alam naman natin yung mga naunang parts. So, this one is the power plant. Itong katawan ay fuselage. Ito ay wings. Ito ay empennage. Tapos, let's say ito ay landing gear. So, ngayon, isa-isahin naman natin yung mga kasunod na importante. So, yung mga controls muna. For tail, itong unahin ko, ito yung rudder.
responsible for yaw. Next, ito namang elevator, responsible for pitch, up and down motion. So, intindihin natin kung paano siya gumagalaw ha. Tandaan for rudder and for elevator, kung saan siya ka nakaharap or kung saan mo siya ide-deflect, dun siya pupunta. So, rudder deflected to the right will yaw to the right and to the left will be left. Same with elevator. If ipipitch up mo sa elevator, magpipitch up yung aeroplano mo. And same with pitch down. Next naman ay aileron, located siya outboard. Hindi siya located sa pinakang wingtips kasi may induced drag dito. Hindi din naman siya located dun sa loob dahil may interference drag. So, responsible siya for roll control. Next, nasa inboard nito is yung flaps. Para sa ng flaps, pag increase siya ng camber. So, let's say ito yung airfoil mo. Pag nag-deflect ka ng flaps, nag-iiba yung camber. Increasing camber will increase angle of attack. Increasing angle of attack will increase in lift. Or minsan, pwede naman din siyang pang-increase ng drag depende sa phase niya kung saan siya let's say kung landing approach, increasing ng drag yun, ganun. So, next naman natin ay itong hmm, ito is mga other parts na. Yun lang mainly, yung controls natin for yung mga kailangan natin. So, ito naman is kayang memoryahin. Pero kapag na-visualize mo kasi siya kung saan siya nagmula pa, kaya mo i-drawing, madali mo na siyang ma-identify. So, ito is more on detail view na lang. So, yung kanina is mga main parts. Ito mga kulay pula is yun yung mga responsible for controls. Ito pala is lagay ko lang, yung flaps ay example ng HLD or high lift devices. So, ngayon, magpo-proceed na tayo sa technical reports nito, which is, dito na kayo mag-base sa Shepard. Dito kayo maghahanap ng mga available. So, pwede din naman kayo mag-base sa iba, but for Shepard, ito na yung mga known na UAS. So, ngayon, sana ma-finalize na yung grouping. So, sana okay na lahat, na-settle na lahat since already it's the third week na. So, kailangan makapag-finalize na ng groupings and ayun, siguro magpo-provide na lang ako ng groupings tas kung kulang yun, isa-swap ko na lang or switch. So, para makapag-start na din kayo. And since delayed nga, because of maraming ganap, may mga wala pang pasok, may mga cancellation of classes. So, move naman yung deadline and I think we are on track pa rin naman on third week. So, kung ibibigay ngayon, so hihingin to sa fourth week and so on so forth hanggang sa matapos natin lahat ng technical reports. So, kapit lang, medyo madami for prelims para pagdating sa midterms and finals, mas magaan na. So, again, good evening. So, this is Engineer Quintan Vargas. If you have questions, pwede naman as long as i-follow nyo lang yung proper na introduction, lalo na kung magre-reach out kayo tapos galing pa pala kayo from other sections, other school level. So, hindi lang sa akin to, dapat sa lahat ina-apply nyo to. Be professional when messaging, even with email, use a formal tone. So, greetings, intent, then purpose. Intent. Wag nang paligoy-ligoy, wag nang pahabain. Diretso tanong na para mabalikan and masagot na agad. So, kung wala naman na tanong, wala naman na end ko na yung meeting tapos see you sa meetings natin. Thank you.